Ganito na lang pala Mesami yung residence card ng mga bata dito at kabirot aline ID. Lawin nyo na yung marugo at istasyon niya mo. Oh no! Excited pa naman kami ni Kuya Teo. Kabiro wala ng ID. Nyamatan. So sobrang dami ng mga nagtatanong kung paano daw nag-renew si Kuya Teo, heto na nga at isishare ko sa inyo. Nakakatuwa lang Mesami, sobrang bilis ng renewal ngayon at dahil nga kasi online. At kung maalala nyo Mesami, heto nga yung picture taking ni Kuya Teo at kinakailangan natin ng code yan para sa prefecture. At heto na nga, dito siya nagpa-picture dito sa may camera, malapit lang yan dito sa may McDo, sa may Rudorom. Dahil kailangan natin ng code, heto na nga at ganito yung itsura niya, tapos sila na rin yung nagbigay ng internet site kung paano mag-renewal yung mga bata. Sobrang dali lang mag-register dito sa site nila, basta sundan nyo lang na maayos yung mga hinihingi ng site nila. At dahil minor pa nga yung mga bata, ang kailangan mag-register dito is yung mga magulang. Pwede dito yung account ng tatay or ang account ng nanay. At dahil nga first time nga nating mag-register, eto nga i-click nyo lang yung create account, tapos ilagay nyo lang yung residence number nyo, tapos yung validity ng ID ninyo. Pag na-register nyo na yung ID card nyo o yung residence card ninyo, heto na nga at may nagre-reply na sa inyo sa email nyo. Sa pag-register nyo nga Mesami, pagkalagay nyo nga ng ID number nyo tapos hihingi sila ng email, kaya make sure kayo na ang email na ilalagay nyo is active. Kapag hindi active o mali-mali yung email na nilagay nyo, abak na sa inyo, ang hirap i-retrieve ng password. At pagka-receive nyo na nga at heto na nga at na-open nyo na yung blue link, heto na nga at gagawa na kayo ng password at nakanote dyan isang big letter, isang special character at isang number. At kapag nag-email na nga sila, may 24 hours lang kayo dyan, kung hindi mai-expire dyan kagaya ng lumalabas dyan. Ayan, kaya bilisan nyo bago ba ma-expired yung link na binigay nila. At kapag naging okay na yung password na binigay nyo at tinanggap na, heto na nga at mag-sign in na kayo dyan, tapos sundan nyo na nga yung instruction sa pag-renewal. At kapag nakalagin na nga kayo, heto na nga at ikiklik nyo lang yung renewal for my residence permit, tapos heto na yung lalabas. Sundan nyo lang yung instruction niya. Sundan nyo na lang na maigi Mesami dahil may English instruction naman siya dyan, tapos sunod-sunod lang, tapos itignan nyo na lang kung ano yung mga i-attach. Basta pag na-input nyo na yung details ng bata at hinihingi nila yung code ng picture niya, tapos sunod-sunod na yung mga requirements na kailangan. Bali, ang mga documents na kailangan is yung acknowledgement ng bata, marriage contract ng mga parents, tapos yung certificate scholarity, tapos yung latest na EDF, o kung hindi babago yung EDF nyo, mag-print na lang kayo ng atestasyon ng EDF. Bali, take note lang Mesami, kapag yung mga documents ninyo is lampas na ng 6 months, hindi natatanggapin yan, kailangan na ng mga bago. Bali, sunod-sunod lang yung mga instruction hanggang makarating kayo dyan sa may confirmation, tapos kapag na-confirm na, heto na nga at may mag-i-email na sa inyo. Parang heto na nga yung pinaka-accused reception nila na naka-register na at naka-renewal na yung bata. Tapos ang mali ko pa dyan Mesami is mali yung nailagay ko na certificate scholarity. Bali nalagay ko pa is nung nakarang taon. Nyamatan. Tapos nagawan ko din ng sariling account si Kuya Teo, kaya ang problema ngayon yung mga notification is pumupunta dito sa may account ni Teo. Buti na lang na-open ko at alam ko din yung password niya. Kaya yung mga requirements na hiningi nila na-open ko dito sa account ni Teo. Pagka-login ko nga dito sa account ni Kuya Teo, heto na nga at makikita nyo yung bell kapag may red yan. So i-click nyo lang yan, tapos dyan makikita nyo yung mga message na hinihingi nila o kung ano yung mga kailangan pa nila. Bali nag-apply nga ako kay Kuya Teo ng January 4, tapos naghintay lang ako ng ilang weeks, tapos January 16, heto na nga at mali daw yung scholarity niya, kaya pinalitan ko ng bago. Bali mga January 20, inattach ko ulit yung kailangan nila. At pagka-open ko nga, heto sinundan ko lang yung instruction, tapos pagka-send ko na nga, heto na nga at may email na ulit, may convocation na ng January 22. So after 2 days lang, meron na siyang papel. Heto na nga. Bali, heto nga yung nakalagay sa convocation kung ano yung mga kakailanganin, kaya heto na nga at i-open nyo lang siya, tapos bilhin lang kayo ng timbre na 50 euro. Kaya yan, punta na kayo ng prefecture. At pagkadating nga namin doon is akala namin is ID yung ibibigay, kabira atestasyon niya, mulawen yung papilyam. May gisang largo pang gawang ID, hala ng budget, nyamatan. At pagkakuha nga namin ng ID, atestasyon pala, meron ulit nag-email, kaya heto na nga, binigyan sila ng extra copy. Kapag nawala yan, ida-download mo lang siya dyan. Bali, pupunta ka nga sa site nila, tapos papasok ka lang sa pinaka-account ni Kuya Teo. Ayan, ipiprint mo na siya ng bago. Sobrang ganda naman pala nito, kapag nawala yung ID, kahit papaano is makakapag-print ka pala dito ng copy. Nyamatan. So, paano yan, Mesami? Hanggang dito na lang po muna. God bless!